Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay ang neem tree. So ito po ang itsura ng neem tree at ang neem tree ito ay nakatanim sa container. So lumaki po siya, nagumpisa sa buto. Kilala din siya sa tawag na Indian lilac at kasama siya sa family of mahogany. Ang scientific name niya ay Azadirachta indica. Azadirachta indica. So yun po ang kanyang scientific name. Ngayon, itong neem tree ay popular sa buong mundo. Halos, kasi napakarami niyang medicinal properties. So among its medicinal properties, sinasabi na ito raw ay nakakagamot o pwedeng gamitin gamot sa malaria. At meron din mga pag-aaral na kung saan ay gagamitin siya bilang gamot sa HIV/AIDS. Mabisa rin siya bilang sa mga inflammation, sa infection, sa lagnat, skin diseases, pati po yung sakit sa ngipin, sa arthritis, yung pananakit ng kasukasuan. So gamot din po ito at sinasabing pwede rin siyang gawing skin moisturizer yung kanyang dahon. So aside from that, meron pa siyang anti-ulcer, anti-fungal, antibacterial, antiviral, antioxidant, and anti-carcinogenic properties. So napakarami niyang medicinal values. Ang isa pang sinasabi, ito po ay pwede rin maging gamot sa diabetes. Kasi yung kanyang dahon ay napakapait. Kaya niya lumaban sa serpentina. Pagdating sa pait ng dahon. So tinikman ko na ang dahon nito, talagang mapait, naglilinger sa dila. Kung gusto nyong basahin or mag-research tungkol sa iba pang pwedeng pakinabang sa halaman na ito, specifically kung gagawin niyo siyang alternative medicine, maganda po na kumonsulta sa inyong doktor or mag-research sa internet. Specifically po itong US National Library of Medicine, National Institute of Health. So doon may mga artikulo sila ng pag-aaral tungkol sa neem tree. Bukod sa kanyang medicinal properties, itong neem tree ay hinahanap din ng napakaraming gardeners, kasi meron siyang insecticidal and pesticidal properties. So ginagawa pong insecticide ang dahon nito, pati na yung kanyang neem oil na tinatawag. Yung neem oil po, kadalasan galing yun sa bark, sa balat ng katawan ng neem tree. Itong punong ito, around 7 to 8 months old na sa akin. So nagsimula siya sa buto. And during its initial lifetime, kasama siya ng ibang mga halaman ko, wala akong nakita sa kanya na insekto na sumira. Kahit man lang uod na kumagat ng dahon, sumira ng dahon, wala. Walang aphids, walang whiteflies, kahit anong insekto ay walang lumalapit sa kanya. So sinasabi nga na ito raw ay maganda ring mosquito repellent kasi hindi ito nilalapitan ng lamok. So kung may problema tayo sa lamok sa ating lugar, maganda na magtanim din tayo ng neem tree. Tingnan naman natin ang itsura ng puno ng neem tree na malaki na. So papasyal tayo sa alabang. Let's go! Ito po ang itsura ng puno ng neem tree. Yan, lumalaki talaga siya. So magandang itanim ang neem tree sa lupa kasi puno siya. Yan. At ito pong neem tree na ito ay matatagpuan dito sa Muntinlupa City. Specifically malapit sa Barangay Hall ng Alabang. Dito nga po pala sa Muntinlupa City, dalawa ang Barangay Alabang dito. Isang Barangay Ayala Alabang at isang Barangay Alabang. So ito po matatagpuan malapit sa Barangay Hall ng Barangay Alabang. Maraming neem tree na nakatanim dito. Kaya liwasan ng mga bayani dito sa park ng Barangay Hall ng Barangay Alabang. At maraming neem tree na nakatanim dito. So kung kayo malapit dito sa area na ito, Parañaque, Laguna, halimbawa, pwede kayong pumunta dito, kumuha ng cuttings niya siguro.
Ito ang isa pang neem tree na hindi pa masyadong malaki. Ayan po, ayan. Matangkad siya. Kasi hindi siya nakaka-receive ng full sun. So sa kanan, merong apartment dito. Tapos siya ay nasa ilalim ng punong mangga at punong duhat. So hindi siya masyadong naaarawan. Pwede rin siyang mabuhay kahit na hindi siya full sun, pero yun nga lang, ang tendency ay tatangkad. Ayan, matangkad po ang neem tree na ito. Ngayon, paano ba tayo makakapagtanim ng neem? Ang neem po ay naitatanim gamit ang kanyang buto. Ayan, ito ay hinog na. Pagka hindi pa hinog, kulay green pa ito. So kung magtatanim tayo gamit ang buto, dapat ay hinog na siya. Ayan. Ganito po ang itsura ng buto ng neem. Kulay dilaw siya pag hinog na. Sa pagtatanim naman, kukunin lang natin yung kanyang buto, no? So, harvest lang natin. Ito po ang itsura ng buto ng neem. So, meron siyang madulas na nakabalot sa kanyang buto. Incidentally, pati po itong buto ng neem ay ginagamit na yung extract niya ginagamit ding gamot. So, hugasan lang ang buto. Tanggalin yung nakakapit sa kanya na parang gel. At pag natanggal na yung karamihan ng gel na nakabalot doon sa buto, pwede na siyang itanim. Idiin lang po natin ng daliri, mga 1 pulgada. Sa klase ng lupang pagtataniman, hindi po pihikan ang neem, So kahit na clay soil, actually maganda nga na itanim siya doon sa clay soil na kagad kasi puno ito. So ang ugat niya ay malalaki. Walang problema yung ugat niya na magpasingit-singit, magpasikot-sikot sa lupa kahit na clay pa yan. At maganda rin yung clay dahil makakakapit ng maigi yung kanyang ugat. Sa pag-germinate ng buto, yung akin po ay inabot ng 3 linggo bago ko nakita yung sibol niya. So itong ganito, dapat nandun lang sa lugar na maliwanag naman siya pero hindi direktang naaarawan. Pagka sumibol na yung buto, dapat po i-expose natin kaagad sa araw kahit sa umaga lang para hindi masyadong tumangkad. Yung sa akin tumangkad yun kasi medyo napabayaan ko eh. Bukod sa buto, ang neem ay pwede ring patubuin galing ang kanyang cuttings. Ito po cuttings ito ng neem. Ito pa ang iba. Yan. So, kung halimbawa kukuha kayo ng cuttings ng neem sa malayong lugar, maganda na siya ay ibalot sa plastic. Yung plastic, medyo basain lang ng tubig yung loob ng plastic at ilagay siya sa loob kasi dehydrated masyado ang cuttings pagka ganito. So kung malayo po ang dadalhan ninyo sa kanya, dapat ay moist ang cuttings ninyo. Sa pagtatanim ng cuttings, pareho din lang sa iba ang procedure sa kanya, So meron tayo ditong container na may lamang lupa. Mostly clay soil po ito, may halong konting organic matter, yung sinunog na ipa ng bigas. So, gumawa lang ng butas and then itusok siya. Itong cuttings pwede rin ninyong gamitan ng growth hormone na tinatawag. Ito po ang example ng growth hormone na sinasabi ko. So, meron naman direction dito kung gaano katagal siya ibababad. Up to 15 minutes ibababad sa kanya bago itatanim. So, option nyo po yon kung gusto nyo gumamit ng growth hormone. Ako naman ay dinedirect ako na siya. Yan. Tutusok lang po siya, ganyan. Around 2 inches. At tapos i-compress natin yung lupa.
Yung lupa natin dapat moist, ano siya, basa na siya dapat. At pagkatapos natin maitusok ang cuttings, mas maganda, kagaya ng ibang cuttings po, no? Mas maganda na siya ay sasakluban ng plastic. Yan, ibubuhol lang po yung plastic na yan. At yan ay bubuksan lang yung plastic para makahinga every 2 to 3 days. Pwede siyang buksan. Okay, ang purpose po ng plastic ay para magkaroon siya ng protected environment. Hindi siya maapektuhan ng pabago-bagong temperatura, no? Biglang iinit and then lalamig. So makakaapekto po yung sa cuttings. Para matulungan at mapabilis ang kanyang pag-uugat, dapat ay mas maganda na ilagay siya sa plastic kagaya po nito. So ibubuhol lang siya. And then every 2 to 3 days, bubuksan, papasingawin. Kaya maganda na basa na kagad ang lupa para yung moist niya ay manatili. Pagka siya nakasa plastic, hindi rin basta-basta matutuyo ang lupa. So hindi rin siya kailangan dilig-diligan. Itong ganitong cuttings nasa loob ng plastic, pwedeng umabot po ng 1 buwan. So kung lalagpas sa 1 buwan, huwag siyang tatanggalin. At maaring matagal lang siyang mag-ugat talaga, kagaya nitong halimbawa dito sa aking insulin plant na 2 buwan na, ngayon lang sumibol. Okay. Pagkabuhol, ilagay lang siya sa lugar na maliwanag pero hindi direktang naaarawan. Sa tabing bintana po, yung walang direktang init ng araw, pwede na siyang ilagay doon. At wag nang gagalawin masyado. So, yung paglalagyan dapat hindi laging ginagalaw. Dapat nakapirme lang siya para yung ugat na lalabas ay makakapit agad sa lupa. Sa pag-aalaga naman ng neem tree, mas maganda na siya ay direktang nakatanim sa lupa. Ano po, kasi puno ito eh. So, ito, siguro after 1 year, ililipat ko na ito sa mas malaki pang container o kaya sa direkta sa lupa, baka maipamigay ko na lang. Pagdating naman sa fertilizer, ito po ay puno, hindi naman ito namumunga ng malalaki at hindi pa naman siya mamumunga ng kung ilang taon, ano, sa ganitong edad. Pwedeng pag nasa container, lalagyan lang siya ng urea. Sa urea po, mga ganito karami lang, ano, konti lang siya. Ikakalat lang sa paligid. Malayo siya ng mga 3 pulgada sa katawan ng puno. Ihalo lang siya sa lupa, tapos ay diligan. Pwede nyo gawin to every 2 weeks or kahit na once a month, ano? Kaya lang medyo babagal po ang paglaki kasi pag nakatanim sa container ang halaman ay lalo na ang puno, umaasa sa atin yan pagdating sa pagkain. So kailangan po supplyan natin na makakain ang ating neem tree. At habang lumalaki ay importante sa kanya ang full sun. Pag natutuyuan po ng lupa, dilig-diligan din natin siya. Okay, so yan po ang ating episode tungkol sa neem tree. Okay, siguro very soon po or soon gagawa naman ako ng video tungkol sa kung paano natin gagamitin ang kanyang mga dahon bilang insecticide, spray para sa ating mga halaman sa bakuran. Kabayan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe to the channel para po sa mga videos na mapapanood ninyo na patungkol sa backyard gardening. Maraming salamat po sa panonood and see you in my next videos. Bye-bye!